At yun na nga ho guys, kinakarma na ho sa pagiging sakim itong China. Dumaraan sila ngayon guys sa napakatinding pagsubok. Hindi ko alam kung itong pagsubok na to ay para lang sa bansa nila or baka madamay pa tayo. So ngayon guys, dumaraan ho sa napakatinding pagsubok itong China. Tinamaan ba naman guys ng napaka-misteryoso at napakatinding sakit itong kanilang bansa? Nakakaloka, sana dyan lang sa inyo. Huwag nang mahawa sa buong mundo. Kakatapos lang ho ng pandemonyo na naranasan namin galing sa inyo. Tapos magdadala na naman kayo ng panibagong, hay, ewan ko ba dito sa Chinese na to, sandamakmak na malas ang dumarating sa inyo, yan yung nagiging bunga ng pagiging sakim nyo. Binabaha kayo, kung ano-ano ang peligro, unos ang dumarating sa bansa nyo. At ang napakasakit pa dito guys, imbis na sa kanila lang, nadadamay pa tayo. Ay, so ngayon guys, hinagupit na naman guys ang China ngayon ng napakatindi at napakamisteryosong sakit. Panahon na nga mismo guys ang naniningil. So sa mga hindi ho nakakaalam guys, humigit kumulang 13,000 lang naman ho kada araw ang pumapalo na pumapasok ho sa kanilang ospital. Ina-admit sa napakalalang sakit. Ay nako. Anyway guys, ito yung balita. Basahin natin sa inyo. Yan. Mysterious outbreak of respiratory illness in China raises concern. At ang nakakatakot dito guys, talagang yung mga bata ang natatamaan. Natatakot ako guys sa part na, sige kung sa bansa nyo, well, ipagdarasal na lang namin kayo. Sana dyan na lang sa inyo yan. Malalagpasan nyo yan. Pero kung mahawa ang ibang mga kalatig bansa, tapos yung sakit, ang tinatamaan mga bata, di ba? Nakakatakot. Yan o. Sayin natin sa inyo guys o. Mysterious outbreak of respiratory illness in China raises concern. Health officials are monitoring a surge in respiratory illness in China with hospitals reporting a growing number of cases. Guys, take note. Growing number of cases, especially among children. Bata pa talaga yung natamaan dito. Nang dahil yan sa mga kasalanan yung mga matatanda kayo, mga bata ang nagsasuffer. Anyway, ito yung video, pakita natin sa inyo guys. Grabe. Talaga nga namang naluloka ako dito. Ito. At hospital emergency rooms, the sick children just keep coming. From toddlers to teens, mostly with respiratory infections, including pneumonia. It's been 10 days now, this mother says, and the fever is back. Health officials say the surge is happening not just here in Beijing, but in clusters across northern China. This is one of the biggest children's hospitals in this city, and it's full of kids who are coughing, hooked up to IV bags, are still waiting to get treatment. The headlines here about a respiratory disease outbreak triggered alarm bells and prompted the World Health Organization to ask Chinese authorities for answers. The WHO said China shared its data that showed no sign of a new disease so far, saying in a statement, the reported symptoms are common to several respiratory diseases. Unlike a then unknown virus that emerged in Wuhan 4 years ago that unleashed the COVID pandemic. Back then, China was criticized for a lack of transparency. What's going around now, according to health officials, is a known mix of flu, RSV, COVID, and mycoplasma or walking pneumonia. The advice from scientists, don't panic. Last year, there were still strict COVID rules here, kids masking up and schools locking down. The wave flooding emergency rooms now seen as more of a comeback than a mystery. With doctors here working overtime, health officials are urging anyone with mild symptoms to avoid the hospital because of the risk of cross-infection. But for the rest of the world, at this point, scientists say there's no evidence of anything new or unique here, that it's the same sort of surge you're seeing in the U.S. and can happen anywhere. Savannah? All right, Janice Mackey Freyer, thank you very much.
Okay, yun yung balita ngayong araw na to. Talaga nga namang hinitik ho sa sakit itong Chinese. Guys, kakatapos lang natin sa pandemonyong dala nila. Ngayon magdadala naman sa atin ng panibagong problema. Yan kasi, kakaagaw niyo yan sa mga hindi dapat agawin. Tingnan nyo, kinakarma kayo, binabaha kayo. Nagkakasakit kayo ng, oh my goodness. Ito pa yung isang balita guys, pakita natin sa inyo. The early days of VIDCO, is China hiding something recent infection? Yan. After the unprecedented global disruption of life 4 years due to the VIDCO, pandemonyo, everyone hopes that the recent outbreak of respiratory disease in China is nothing more than what China claims it to be. Sana nga ho, dyan lang yan sa inyo. Sana nga ho, yung sinabi nyo na huwag kaming magpanik, sana ho, totoo yan. Kasi naranasan na namin yung, alam nyo guys nung pandemic talaga na namang kayod kalabaw para mabuhay. Para maipakain sa pamilya. Ang daming natamaan itong pandemonyo na to. Madaming buhay, pamilya guys. Ang talaga nga namang apektado. Paghirap sa trabaho, bagsak buong ekonomiya ng Pilipinas. Imagine that yung ginawa nyong distraction sa aming bayan. Tapos ngayon, dadagdagan nyo pa. Maawa naman kayo. Kaya guys, sa Philippine Embassy natin dyan guys, or mga nagmo-monitor dyan, pakiban naman kahit papano nitong mga checkwa na to. Laging may dalang problema Problema sa dagat, problema dito sa rice, problema dito sa mga pang-i-scam nila, tapos problema pa sa sakit, dadalhin pa nila dito sa atin. Diba? Nakakaloka. The outbreak of respiratory illness in China has revived the scary memories of the beginning of VIDCO in China. Hospitals are flooded with patients. Oh guys, flooded with patients. Napupuno ng mga pasyente. Especially children. Ito yung nakakalungkot, mga bata pa. Pwede naman yung mga matatandang makasalanan. Bakit mga bata pa? And the authorities are telling people to wear mask. Oh, ito na naman tayo sa face mask. Ito na naman tayo. Kaya yung ating government, be ready na naman ulit. Kaya guys, ipon-ipon ulit muna tayo para magkapera ulit. Kasi hindi natin alam guys, lagi na lang may sakit na dumadapo. Tapos nagsisimula pa mismo dito sa China. Na kapag kumalat to, ito na naman tayo, pandemic na naman. Diba? Yung karma nyo, nadadamay kami. Di na kayo naawa. Kaya yung natin, wag muna tayo magpapasok nitong mga na to. Ay, nako. Yan yung balita ngayon, guys. It is very alarming kasi it could be possibly na maging VIDCO ito. Other version ng VIDCO. We do not know lang, guys, yung panahon. Pero, as much as I want, sana, wag muna tayo magpapasok ng Chinese. Tingnan nyo yung nangyayari ngayon sa kanila. Anyway, yun lamang ho guys. It's me again, si Nima Alicia Newton. Babalik na para sa ating panibagong video.